Welcome sa Revealing Revelation, ang channel para sa mga misteryo ng propesya ng Biblia. Alan Dubre rito. Kung nakatulong ito, i-like, share at mag-subscribe. Ibahagi rin sa pamilya at kaibigang makikinabang dito. Sa description box sa ibaba, may 10 pang translation channels para madaling i-share sa pamilya at kaibigan worldwide. Ngayon, tatalakayin natin ang exciting na araling magbibigay ng marahil 3 magkakaibang yugto ng panahon na lubhang pinagtatalunan sa buong kasaysayan. Ang isa ay ang panahon ng kapanganakan ni Kristo, ang taon ng kapanganakan ni Kristo. Ang isa pa ay isang hubileo na idineklara niya batay kay Tiberio Cesar. At ang pangatlo ay kapag ang hubileo na iyon ay katumbas ng katapusan ng mga araw. Napakalakas nito. Ngayon, simulan natin dito mismo. Makikita natin itong pinaghiwa-hiwalay para sa atin sa banal na kasulatan at sa kontekstong pangkasaysayan. At gagawin natin ito, syempre, gamit ang kalendaryong karaniwang ginagamit ng mundo ngayon na tinatawag na kalendaryong Gregorian. Mula Enero 1 hanggang Disyembre 31, iyan ang kalendaryong Gregorian dahil ang kasaysayan ay naitala pabalik sa kalendaryong ito na 4 o 500 taon pa lang ang tanda. Kaya simulan natin dito sa Lucas Kabanata 3. Kung hindi ko masabi ang kabanata, tingin lang kayo sa kanan. Kaya sa Lucas Kabanata 3, pakinggan ang napakahalagang detalyeng ito na siyang nagsisimulang magbukas ng lahat ng ito. Sinasabi nito, ngayon ay nasa 15 taon ni Tiberio Cesar. Ano ang nangyari nung 15 taon ni Tiberio Cesar? Dumating si Juan Bautista at nagsimulang mangaral tungkol sa darating na Mesyas. Sinimulan ang pangangaral ng pagsisisi at pagbibinyag sa mga tao at ang pagdating ng Mesiyas. Ano ang mangyayari? Bueno, alam natin mula sa kasaysayan at sa banal na kasulatan na pagkalipas ng mga 6 na buwan, nagpakita si Jesus sa pinangyarihan. Kaya noong 15 taon ni Tiberio Cesar, dumating si Juan Bautista at pagkatapos ay dumating si Jesus at nabautismuhan. Bueno, kailan ang 15 taon ni Tiberio Cesar? Bueno, nakikita natin yan. Si Tiberio Cesar ay mula Nobyembre 16, 42 BC hanggang ika-16 ng Marso 37 Anno Domini. Sinimulan niya ang kanyang paghahari bilang emperador noong 14 AD. Dito nito ipinapakita sa atin, nagsimula ang kanyang paghahari noong ika-17 ng Setyembre ng taong 14 Anno Domini. Aba, hulaan mo kung ano? Meron akong chart para pag-usapan ito. At pang nangyayari ay itong pula rito sa kanang bahagi. Ang bilang ng kalendaryong ito ay mula sa paghahasik at pag-aani na nangangahulugang ito ay mula Taglagas patungo sa Taglagas. Kaya lahat ng taong ito ay mahalaga rito mula Taglagas hanggang Taglagas. At ano iyon? 6 na taon at ang 7 taon ay Sabat. 6 na taon at ang 7 taon ay Sabat. Iyan ang layunin ng panig na ito. Sa kaliwa ay karaniwang taon. Sa kontekstong Hudyo, ito ay Nisan hanggang Nisan o tagsibol hanggang tagsibol. Magkaiba ang simula ng dalawa, ang isa ay Taglagas at ang isa ay tagsibol. Ano ang sinasabi nito kay Tiberio Cesar? Sinimulan niya ang kanyang paghahari rito. Ang mga numerong ito sa gitna ay ang mga taon sa kalendaryong Gregorian. Kaya anong taon iyon? Nagsimulang maghari si Tiberius Cesar noong mismong ika-14 na taon pagkatapos kay Kristo na naganap partikular na noong ika-17 ng Setyembre sa ating kasaysayan. Ngunit sinabi sa atin ni Lucas Kabanata 3 na iyon ang ika-15 taon. Kaya kung magsisimula siyang umulan ng mga Taglagas, Setyembre, kanan ng 14 AD, kung gayon ay bilangin na lang natin ang 15 taon tulad ng nakikita natin dito sa mga pulang kahon na ito sa pinakadulo. Ito ang ika-15 taon ni Tiberius Cesar na maaring tumagal mula Setyembre ng 28 AD hanggang Setyembre ng 29 AD. Okay? Ngayon, ano ang sinabi nito? Si Juan Bautista ay lumitaw noong ika-15 taon ni Tiberius Cesar na maaring nangyari noong huling bahagi ng Taglagas o malapit sa taglamig at ayan na, dun mismo nung ika-15 taon ni Tiberio Cesar. At pagkatapos ay sinabi nito, dumating si Jesus at nabautismuhan din at iyon ay mga 6 na buwang naiiba kay Juan Bautista. Gusto mo bang makakita ng isang hindi kapanipaniwalang pahiwatig, isang mahalagang palatandaan para sa amin? Panoorin ito.
Noong ika-15 na taon ni Tiberio Cesar, nang binyagan si Jesus ni Juan Bautista, si Jesus ay mga 30 taong gulang na. Kung si Jesus ay nagsimulang maging 30 taong gulang, gaya ng nakikita mo rito sa mapusyaw na asul, nang siya ay dumating upang magpabinyag kay Juan Bautista noong 29 AD, noong ika-15 taon ni Tiberio Cesar, ayon sa mga aklat ng kasaysayan at ayon sa Biblia, ang kailangan lang nating gawin ay magbilang pabalik ng 30 taon upang makarating sa unang taon at pagkatapos ay sa kanyang kapanganakan. Nangangahulugan ito na si Jesus ay isinilang ayon sa kalendaryong Gregorian noong 2 BC. Kita mo, ang kalendaryong Gregorian ay walang taong zero. Kung bibilang ka ayon sa araw, buwan at mga bituin, 1 BC. Magiging taon 0 at magkakaroon ito ng kapanganakan noong 1 BC. Kaya ito ay magiging 1 before Christ, 0, and pagkatapos ay 1. Ngunit ang kalendaryong Gregorian ay hindi gumagamit ng taong isa. Kaya ito ay mula 1 AD patungong 1 BC hanggang 2 BC. Kaya si Jesus ayon sa kalendaryong Gregorian ay isinilang noong 2 BC. Ito ay Hunyo 17 SAC BC. Alam mo bang nakakagulat ito? Noon pa ito nasa kasulatan. Kung ang ika-15 na taon ni Tiberio Cesar ay 29 AD mula 14 AD taglagas hanggang taglagas at sina Juan at Jesus ay lumitaw sa ika-15 na taon ni Tiberio at sinasabing si Jesus ay magtatatlumpu na, magbilang lang tayo pabalik. At makukuha natin ang taon ng kapanganakan ni Jesus. Alam mo, pero ang nangyayari ay maraming debate dahil nagbubukas ito ng isa na namang problema na ang ibig sabihin, kumusta naman si Herodes? Bueno, lumalabas na hindi lang iisang Herodes, pero hindi iyon isang pag-uusap. Ang tatalakayin natin ngayon, ang gusto nating kunin mula rito, sa ano? Sinasabi sa atin ng Lucas Kabanata 3 na noong ika-15 taon ni Tiberio Cesar nang mabinyagan si Jesus, nagsimula siyang mag-30 taong gulang. Ibig sabihin, naaayon ito sa kasaysayan at naaayon ito sa sinasabi sa atin ng kasulatan. Kung ganun nga, humakbang tayo ngayon pasulong at dumako sa Lucas Kabanata 4. Sa Lucas Kabanata 4, makikita natin na si Jesus ay pumunta sa ilang, tinukso siya ni Satanas. At pagkatapos ng kaniyang tukso, siya'y yumaon at nangaral sa iba't ibang dako. At wala tayong tiyak na tagal ng oras na lumipas noon. Pagkatapos ay sinabi ito ni Jesus sa Lucas, Kabanata 4, versikulo 17 hanggang 19. Sabi niya, at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. At nang mabuksan niya ang aklat, ay nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang magpagaling ng mga pusong bagbag, upang ipangaral ang pagkaligtas sa mga bihag at ang pagkakita sa mga bulag, upang bigyan ng kalayaan ang mga naaapi, upang ipangaral ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ano ang sinasabi ni Jesus? Nagbabasa siya mula sa aklat ni Isaias. Basta mula sa sinumang nag-aaral nito, alam ng lahat na ito ay mula sa Isaias 61, kung saan makikita mo ang parehong bagay dito. Kita mo, gamutin ang mga pusong sawi at ipahayag ang laya ng mga bihag. Sabi sa talata 2, ipahayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. Kaya hindi sinabi ni Jesus ang natitirang bahagi ng talata 2 dahil ito ay propetikong pahayag. Ito ay para sa pinakadulo ng kaniyang pagbabalik habang nakababa ang kaniyang mga paa sa bundok ng mga olibo. Ngunit ano ang sinasabi rito ni Jesus sa pamamagitan ng pagbigkas o pagsasabi ng mga salita ng Isaias 61? Ipinapahayag niya ang hubileo. At sa mga taong nag-aral nito at tiningnan mo, makikita mong lahat ay sumasang-ayon. Siyempre, ipinahayag niya ang jubileo. Sinabi pa nga nito mula kay Isaias, kaya't basahin mo ang mga salita ni Isaias at narito ito. Ano itong pagpapahayag ng pagpapalaya sa mga bihag? Ito ang hubileo mula sa Levitiko Kabanata 25. Sa Levitiko Kabanata 5, at inyong ipangingilin ang ika-50 taon at inyong ihahayag ang kalayaan sa buong lupain sa lahat ng tumatahan doon. Magiging hubileo ito para sa inyo at babalik ang bawat tao sa kanyang pag-aari at babalik ang bawat tao sa kanyang pamilya. Ito ang pagpapahayag ng kalayaan na siyang jubileo at ipinahayag ni Jesus ang jubileo sa Lucas, Kabanata 4.
Pero wala tayong eksaktong oras mula noong bininyagan siya hanggang noong ipinahayag niya ito. Pero may mga nakukuha tayong impormasyon, ha? At ano ang mga insight na nakukuha natin? Nasa loob na, nasaan na? Nasaan na ang mga nakukuha nating kaalaman? Nandito lang kayo. Sinasabi nito, batay sa kronolohikal na daloy ng mga ebanghelyo, lalo na kapag isinasama ang mga pangyayari mula sa ebanghelyo ni Juan, karaniwang pinaniniwalaan na ilang buwan at malamang hanggang 1 taon pa nga ang lumipas sa pagitan ng binyag ni Jesus at ng kanyang pagpapahayag. Nakikita mo ba yon? And ang deklarasyon ng jubileo sa Nazareth, kaya halos 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, bakit mahalaga ito? Dahil dito nagsimulang magtatlumpu si Jesus at malamang ay mga 1 taon na ang lumipas. Tingnan mo ito. Mayroon tayong mahigit 1 taon mula noong nagsimula siyang maging 30 at hanggang sa kanyang pagdeklara ng Jubilee. Ipinapakita nito na ang jubileo na idineklara ni Jesus sa Lucas Kabanata 4 ay magaganap sa taglagas ng 30 AD. At ang jubileo ay mula sa taglagas ng 30 AD hanggang sa taglagas ng 31 AD. Ngayon, bakit ko ba ito ipinapaliwanag? Ipinakita ko lang ito sa iyo mula sa historic mga dokumento sa kasulatan ng Biblia, sa sinabi ng Panginoon nang sabihin niya ito, at sa taon na ito ay ipinahayag. Kaya na ngayon, ano ang nagpapahalaga nito? Bueno, kapag naunawaan mo ang 14 na taon at pagkatapos sa katapusan ng 14 na taon, gaya ng natutunan mo sa buong ministeryo na ito ay 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trompeta. Kapag naiintindihan mo kung paano iyon mangyayari, alam mo na iyon ang huling 2 set ng 7 sa bilang ng Jubilee, okay? Kaya ang 14 na taon ay ang huling 2 set ng 7 sa 49 na taon na nangangahulugang kapag natapos na ang 14 na taon ng kapighatian, itatakda na ang Jubileo. Sige, ang tanong at siyang ikinalilito ng karamihan ay paano mo binibilang ang Jubileo? Ang jubileo ba ay 7 beses 7, nakatumbas ng 49 at pagkatapos ay isang nag-iisang ika-50 taon. At kapag natapos na ang ika-50 taon, pagkatapos ay sisimulan mo ulit ang 7 beses 7. O yung isa pang argumento, 2 lang. Yung isa pang argumento ay 49 na taon, 7 beses 7. Ang susunod na taon na siyang Jubilee, ang ika-50 taon, ay siya ring unang taon ng susunod na set ng 7 beses 7 sa loob ng 49 na taon. Alam mo, kapag naintindihan mo na tama ang huli, kapag 7, hindi natatapos yan. Hindi natatapos ang 7 taon. Alam mo, kahit isama mo pa sa chart natin, 7 taon ay hindi. Kailanman natatapos. Laging 7, 7, 7, 7, 7. Walang nag-iisang taon para sa jubileo. At pagkatapos ay isa pang 50 para simulan ang pagbibilang. Ito ay isang patuloy na daloy ng mga 7 na nangangahulugang ang unang taon ng susunod na hanay ng 49 ay sa katunayan ang Jubilee. At kapag naunawaan mo iyan at inilapat mo ang bilang mula 30 AD mula sa katapusan ng 49 dito mismo at ang jubileo na idineklara nung idineklara ito ni Jesus nung 30 AD, kung susubaybayan mo iyan hanggang dulo, patuloy kang magbibilang ng 49 dahil ang katapusan ng 49, ang susunod na taon ay ang jubileo, tama ba? Ng taon ding iyon. Kaya 49 at uulitin mo ang lahat at patuloy kang magbibilang ng 49. Paulit-ulit mong ginagawa ang 7, 7, 7, 7, 7 hanggang sa dulo. Malapit ka na sa katapusan ng 14 na taon at sa huling jubileo. Tandaan, ang 14 na taon ay ang huling 2 set ng 7 sa 49. Makakarating ka sa 20-30 sa taglagas ng 20-30 sa taglagas ng 24 bilang ang huling jubileo. Alam mo ba kung bakit napakahalaga nito? Bakit ba napakalaki ng issue nito? Dahil kung aatras ka sa 14 taon, mapupunta ka sa 2025-2026. Sana ay nakikita mo ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi sa inyo na ito ang taon kung kailan magsisimula ang lahat. Ipinapakita ko lang sa iyo na pinag-aralan natin ang banal na kasulatan.
Ipinaliwanag namin ang tao ng binyag ni Jesus. Sinubaybayan namin ito gamit ang kasaysayan at habang dumadaan kami, kung titingnan ang tagal ng panahon ng pagpapahayag ni Jesus ng hubileo, magtatapos tayo sa 14 na taon bago ang huling hubileo. Habang kinakausap kita ngayon,